Heavenly Father, we thank you for this morning, oh God, that you have allow us again, Lord, to listen to your word. Help us, Lord, to apply it in our lives, oh God. Speak to us, Holy Spirit. Give us more revelation of your word. Have your way, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. So today, let us continue in Romans 15, in verse 15. Yesterday, we ended up with the Romans 14 where duha ka requirements ang dapat makita sa servant sa Ginoo nga naga-preach. Number one is ang goodness, and number two is ang knowledge. Dili pwede nga puro lang ka knowledge, wala kay goodness. Dili pud pwede nga puro ra ka goodness, wala pud kay naibawan sa scripture. That's why both dapat makita sa tuwa. No, kung naga-preach ka, makita dapat ang goodness, and kung naga-preach ka, dapat ga-study pud ka sa pulong sa Ginoo. Naadyo kay knowledge ba sa word ni God? Kaya diha man gud ma-deceive ang tao kung wala kay understanding ba sa scripture, ma-twist nimo ba? Especially kung naa kay mga gina-go through tapos dili ka founded sa word, matwist nimo ang scripture. So let us go now to verse 15. But I have written very boldly to you on some points as to remind you again, because of the grace that was given me from God. So makita nato ang humility ni Paul ba, nga always yun siya naga-remind sa people, even din sa iyang sulat, nga grasya ra jud ni sa tanan. Di wala jud ako dire kung dili nimo lihok ang Ginoo sa ako ang kinabuhi. Wala jud ko'y mahimo. So tanan na kong kusog kaalam, grasya ra jud ni sa Ginoo. That's why kana dapat ang makita sa tuwa. Maawat pud nato ni ba kanang heart ni Paul ba nga sa Ginoo ra jud ni tanan gikan. Wala jud tay maangkon ani. And iyang gingon diya sa verse 16, no, to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles, na siya diya, ministering as a priest the gospel of God, so that my offering of the Gentiles may become acceptable, sanctified by the Holy Spirit. So dini si Paul yang gina-emphasize din nga he is a servant to the Gentiles. So same sa ato servant jud ta dapat, no. Always yun ani mo mabutang na servant ta sa mga people. And ang service nato dapat sa people must be our service to God. No, every time na mo serve ta sa people, naka sa worship team, naka sa life big group, naka sa mission, tanan nimo ang ginahimo diha is you're serving God. So ihatag nimo dapat ang imong best. Ngano man, ang ato ang master is ang Ginoo. Unya, dili nimo ihatag imong best. Unsa ingnon sa imong master? Di ba sa parable of the talent, 1 to 5, gi-condemn sa master katong nay isa ka talent nga iyang gihid para lang sa iyang sarili. Wala niya gi-serve. Gi-create ta sa Ginoo to serve. That's why kung ikaw nga tao, wala ka ga-serve, mag-start kag focus sa imong kaugalingon, di ka ma-depress. When you think only about yourself. So we must serve, but ang atong serve, it is serve sa tao, is service nato sa Ginoo. So ang ato ang pag-serve sa tao must be primarily kita mismo ga minister ta sa Ginoo ba. Pasabot nga unsa may need ni Lord nga may tabo para aning tawhana. Dito ka dapat dili pwede nga ang need sa tao imong fokusan. Kundi unsa ang gusto, ang need ni Lord nga ipahimo sa imuha. Ingon na dapat. Dili ka kanang unahon nimong tao, kundi unahon nimo unsay gusto ni Lord
nga ipahimo sa imuha aning tawhana. Dapat inguna na ato ang mindset, dili nga mo focus ka diha, no? Like ang bigyadtoan kagabi, no, nga disciple, nag-ask ko sa Holy Spirit, Holy Spirit, nga nung gidala ko nimo diri, unsa may gusto nimo ipahibalo, unsa may gusto nimo ipahimo, unsa may need ani niya, ang gusto nimo ipahimo sa kuha. Always ka diha yun ka mangutana sa Ginoo. You minister to God and you minister to people. Mutana ka kay Lord, sa may need nimo Lord nga himuon nako. Then mao to ang imong i-minister sa iya ang nakuha nimo nga instruction sa Ginoo. Amen. Samaan ni Paul. Yan na siya, ministering as a priest of the gospel of God. So primary dapat nato ang Ginoo. Then yan na siya dira, no, ministering as a priest. So kita dapat, no, nga i-offer dapat nato ang mga ang ngayang gingon diri, atoan na lang ni paraphrase, no, I am offering the Gentiles as a priest to God. Ang tungunang panahon manggod ani, no, once nga mag-offer sila og offering sa Ginoo, especially sa mga hayop, kanang mga lamb, kanang mga bull nga offering nila sa Ginoo, ang trabaho sa pari is i-check niya ang mga kwan, ang mga offering kung naay defect. Mao jud na ang trabaho sa pari. So kung naay defect, dili jud na niya ihalad sa Ginoo. Mao na trabaho sa pari. Now nga mohalad siya og perfect sa Ginoo. May offer sa pari. Same ani ni Paul. No? Siya is nahimo siyang priest sa mga Gentiles as an offering to God. Dapat ingunana atong kasing-kasing nga kita nga mga disciple, kamo man nga naminaw dinhi nga mga disciple, ang role dapat nimo is you must be a priest to anybody nga gina-connect ni Lord sa imuha. Saon man nato na before nato ihalad sa Ginoo ang atong i-offer, i-check dapat nato. Mabitaw sa meeting last night, kaingon ko nga, Lord, di pa man ako ni sila mahalad tanan sa imuha. Kaya otro pod gani ko, no. Naapa ko yung mga ginapangbag-o pod sa akong kaugalingon. So kung i-offer ta mo tanan sa Ginoo as an offering, kanya-kanya man mog defect. Sama pod nako. Sama po ko'y defect. So ana ba nga ang role nato karon as a minister, as a disciple, is ma-check nato ang ato ang offering nga acceptable. So kailangan, no, nga like Paul, no, nga you will check the believer before he offer it to God. Si Paul, no, kailangan niya nga make it sure nga wala jud defect ang iyang i-offer sa Ginoo. Mao ganito nga dapat ang ma-offer nato kay Lord nga mga people is mahimong perfect. Kana, so as mintras buhi pa ta, mao ganito nga gingon sa Bible sa Colossians 1 verse 28, cross-reference nato. Colossians 1:28, we proclaim Him. Kinsa man natong i-proclaim? Ang si Jesucristo. Admonishing, sa man ang pasabot sa admonishing, i-warn or i-reprimand, badlungon. Kung sa Tagalog pa, kanang paalalahanan, kanang i-admonish, no? Pasabto nato sila, palalahanan, or i-warn nato. Every man, yan na siya diya. We proclaim Him, admonishing every man, ato silang i-remind, i-reprimand, and teaching. Para di ay ma-offer nato nga pure, perfect
ang ato ang mga disciple diha sa Ginoo, always jud nimo ni sila badlungon, i-remind, no? The same time, tudluan. Mao may gingon diri. Sa niyo Colossians 1:28. We proclaim him, nawin naman nato sila, napaduol naman nato sila sa Ginoo. Next is you admonish. Warning mo sila kung dili sila gahimo og maayo, wala na alay nilang ginahimo sa Ginoo. Badlungonin mo na sila. Kung dili mao ilang ginahimo. And teaching, yan naman siya diha. Teaching every man, yan na po siya diha sa Colossians 1:8. With all wisdom, that we may present everyone complete or perfect in Christ. So, kita dapat, dili jud ta mo undang. Pahala mo diha, kung musuko mo, basta dili ta mo undang og badlong. Mintras gi-connect pa sa Ginoo kanang atawhana sa imuha, you admonish, paalalahanan nimo, pasabto nimo, kanang imuha silang kanang kuan ba warningan. Oh. Aside sa warning, aside sa badlong, tudluan. Then iyang imo diha with all wisdom. Asa man gikan ang imong ginatudlo? Gikan sa Ginoo. Mo na unsa man po itudlo nimo kung wala po gagabasa sa pulong. Oh. Para daw ma-present nato ato ang mga offering nga perfect and complete diha kang Kristo. So wala tilaing kuan, mao na madunggan ninyo sa amo encourage, teach, rebuke. Mao ra jud. Kung naay dili tama, i-correct. Kung naay problema niya, tudloan nga i-apply niya ang pulong. Kung na-discourage, i-encourage na pud. Sa may gamiton nimo pang encourage, pulong gyapon sa Ginoo. Kay ma-discourage man ka, pero ang gitudlo din sa previous nga verse, you encourage, o sama ka ma-encourage sa pulong sa Ginoo. Yan na may mga leaders nga wala pa kayo kasabot sa pulong sa Ginoo, ikaw ang mogamit sa pulong sa Ginoo nga i-share sa iya ug para ma-encourage siya. Then tudloan nimo sila nga ma-empower sila sa Holy Spirit para ma-encourage sila and makapadayon. Kana. So you teach them. Mamayang gingon di, admonish every man, teach every man with all wisdom so that we may present, no? Every man gyapon complete or perfect in Christ. So mao jud dapat nato ni ang goal sa matag usa nga ma-present nato atong mga offering nga perfect diya sa Ginoo. So dili pa kayo ta makaingon nga Lord, dawata na ning disciple nga ni kay perfect na ni siya, dili jud. Nakaingon jud ko Lord, grasyay ko Lord unsa man akong itudloan nila. Unsa man ang akong i-admonish. Unsa man akong i-warn, i-rebuke sa ila Lord. Tabangi ko nga dili ko ma-bound sa akong emotion every time nga mo correct ko or mo warn ko o mo rebuke ko aning mga tawhana. Kaya ngano man, no, dili dapat ingon ana teach ni anak man siya dili. Teach every man with all wisdom. Gikan dapat sa Ginoo imong ginatudlo. Verse 17, Romans 15 verse 17. Therefore, in Christ Jesus, I have found reason for boastings in things pertaining to God. So wala jud tay makapanghinambog ani sa ato ang gipanghimo. Kung dili ang gihimo dapat ni Lord ang ato ang ipanghambog. Nakuha ba na to? Yang gigon diya, for I will not presume to speak of anything
except what Christ has accomplished through me, resulting in the obedience of the Gentiles by the word of God. So, wala yun tayo laing masulti o mapanghambog sa uban, kung dili ang gihimo lang jud sa Ginoo pinaagi sa imuha. Unsa may resulta niya? Resulta aning imong ginahimo is ang obedience nila sa Ginoo. Obedience nila sa word and sa ilahang action. Amen. Then, in the power of signs and wonders, in the power of the Spirit, so that from Jerusalem and round about as far as Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. So again, only what God has done through me ang ato ang mastorya. Dili kanang nahimo nimo sa Ginoo. Igo ra ko gisugo sa Ginoo ato. Gilid ra man po ko sa Ginoo. Ang Ginoo'y nga anointing ang nagflow sa ako Kana ra jud nimo ang mastorya. Dili nimo pwede panghambog ang imo ang gihimo. Igo ra ta gisugo. Amen. So ang Ginoo ang nagbag-o sa mga tao. Dili kita. Always yun ninyo i-remember ni. Maski mo ingon ka, Pastor, ako may ni-text sa iya ha. Ako may nag-follow up ani niya. Ako may ni gastos o pamasahi para madto sa iyang balay. Ako man Lord, ako man ang nag-train sa iya ha. Yes, ikaw nag-train, ikaw nag-follow up. Ikaw pod ang nag-evangelize. Pero ang nagbago ana ang Ginoo. Nakuha na to. That's why wala jud kay maklaim. Wala jud kay maklaim maski ikaw pa'y nagbayad ana sa RW ana. Maski ikaw pa'y naggastos tanan sa iyang mga gastos sa training niya. Wala jud kay claim ana. Masulti dapat nimo nga ang Ginoo ra jud ana. Mao na dili pud ka struggle kung ingon ana ang imong batasan. Lord, kabalo ko ikaw man mo bago aning tawhana. Wala jud ko'y lain himuon ani. Mutuman ra jud ko sa imong gusto ipahimo sa kuha. Unsa pa man Lord ang gusto nimo himuon nako? Sa akong mga disciples, sa akong kapamilya, sa akong mga anak. Tabangi ko Lord unsa man ang ako ang himuon. Kaya wala man ko'y laing masulti is kung unsa ra man ang imong ipahimo. Nya kung wala kay pahimo ani niya Lord, tabangi ko. No, tabangi siya Lord nga mo ni resulta niya. Nga mag-obey siya sa imong word and mag-result sa iyang action nga mo align ang iyang kinabuhi sa imong word. Mo mayang gingon sa verse 18. Resulting in the obedience of the Gentiles by word and deed. Sa ilang action, even sa ilang sinultian, ma-align sila sa pulong sa Ginoo. Amen? So, wala tayo kapanghambog ani. Always remember, si Lord ang mubago ani nila. Period. In verse 20, and thus I aspired to preach the gospel, not where Christ was already named, so that I would not build on other man's foundation. Si Paul, nakita ninyo nga, I aspired to preach the gospel. Maura yun ang iyang desire nga ma-preach ang gospel. Pero sa mga lugar nga wala pa siya na-preach, mao na iyang gusto. Dili kanang nakadawat na, nagahinahinay nagtubo, ang iyang adtuan. Kung dili, kato dapat mga wala pa kadungog kang Kristo. Wala pa kadungog sa good news ba? Wala pa kadungog sa gospel. Mao na niya na siya, and thus I aspired to preach the gospel not where was Christ,
not where Christ was already named. Oh. Dili katong mga lugar nga nakadungog na sila sa gospel. So that I would not build on another man's foundation. Mao na ang uban ba? Gaway-away. Gaway-away sila sa mga tao. Member man na mo na. Ayaw na ninyo hilabti. Gaaway sila sa mga leaders. Gaaway sa mga church members. Nga dapat ang mindset nimo is katupang wala na preachan. Nganong awayan man na nimo nga nakadawat naman na siya sa Ginoo. Na naman ang balang spirito. Giagaw nimo na siya ba? Ako amang gud na siyang disciple. Ako ang kay ang imo ang gina-after listahan lang sa imong disciple kay check sa imong leader ana dili na siya mao. Daghan pa kayog tao nga parang nga luwas. Daghan pa kayog tao wala kadungog sa gospel. Mao tay fokusan nimo awayan. Mao tay kanang imo ang kwan ba? Imo ang paningkamutan nga mga luwas dili ka nang paningkamutan nimo mabalik ka ng disciple nimo nga nanay ga minister nga uban mangyana. Dili dapat na nimo imo. Kay si Paul niya man siya so that I will not build on another man's foundation. Kabalo si Paul nga dili ako ang mag-build o foundation ani. Kay once nga nidawat ni siya sa Ginoo, na ang Holy Spirit sa iya, na ang Holy Spirit nga mo-guide sa iya na hinay nga mag-grow. Dili nga kanang ikaw pa'y kanang kuan, kanang magsamok-samok ani niya. Mao na ako napansin ani. Very kanang grabe mabantay ang mga people sa mga disciple kay mawad-an og number mga na gani diya na daghan pa kay luwasonon ang Davao pa lang daan pila ka milyon ang tao sa Davao pila pa rin ang born again. Verse 21, but as it is written, they who had no news of him shall see, and they who have not heard shall understand. Grabe kayo si Paul, no? Well versed kayo si Paul ba? Nag-quote siya og scripture sa Old Testament nga they who had not news of him shall see. Prophetic word. And they who have not heard shall understand. Mao'y gi-utter niya ba? So mao ni ang iyang gigunitan. Kung wala pa sila nakadungog sa Ginoo, dapat makadungog. Kung wala pa sila kakita or ka-experience sa gingharian sa Ginoo, mao dapat ni ang makakita. Mao na apot ni akong pukusan. Amen. Kusa ni mo silingan nga wala pa pila. Yung pangutan-on ta mo ba? Pila pa kasilingan nato ang wala nakaila sa Ginoo. Yes, nakaila sila sa Ginoo pero wala pud sila relasyon sa Ginoo. Wa pa sila kasabot sa good news. Oh. Mao dapat ni dapat mabutang sa toang. And tungod ani nga reason ni Paul nga ang gusto ni Paul adtuan is katong mga wala pa na sharean og gospel. Verse 22, for this reason, I have often been prevented from coming to you. Oh. Mao na nga dili ko madayon-dayon og adto sa inyo sa Rome ngano man kay tungod sa ako ang gusto sa Ginoo nga may tabo sa kuha nga moadto ko sa mga lugar nga wala pa na preach ang gospel. Mao day naka-prevent kay Paul nga moadto sa Rome. Tungod kay naa naman ang church sa Rome, na-establish naman sila didto. So dili siya madayon-dayon og adto sa Rome ngano man na may na-establish nga church. Mao ni ang reason karon nga dili ko makaadto-adto. So nangita yun si Paul og upindor.
Always yun siya nangita og mga people nga wala pa naluwas. And diya ma-establish ang church, maka-build og disciple, mao yun na iyang gusto. Mo-put up sa church, mo-win ang mga people, maka-establish og leaders, biyaan na po niya, then mangita na po siya lain. Ang Holy Spirit naman to'y magpag-grow sa ilaha, no? Para sa anak sa tuang nabunturan. Di kita mabalaka, ana. Ano man, na naman ang Holy Spirit sa ilaha. It's up to them kung ano sa sila mo respond. Naarata diri mo correct, mo encourage sa ilaha, mo tudlo sa ilaha, mo pasa ta sa ilaha og mga recording sa tuang video. Ang adlaw-adlaw nilang kauban ng Holy Spirit man. Ang Holy Spirit ang mag-cause sa ilaha nga magkaroon sila problema. Ang Holy Spirit ang mag-cause sa ilaha nga naa sila i-go through para mas the more sila mag-mature. Kaya kung ayahay ilang mga kinabuhi, wala na, di nakakadungog sa Ginoo. Ngano man, halos di naman ka mo ampo kung dagagagkwarta. Pero kung nakakay gina-go through, Lord, tabang sa kong bana, Lord. Holy Spirit, mo anak putang bana, tabang sa ko ang asawa. Tapos na problema sa anak, Lord, tabang sa kong mga anak. Kung dili ka mo respond, ikaw ang mag-suffer. Mo nang pinaka the best thing yun ngay mo ni mo. Dili ka dapat mo likay sa tawag nimo. Ikaw gitawag ka diha naa kay purpose. Anang gibutang ka sa samal, sumimaw, digos, malita, nabunturan. You respond. Kung sa'y gusto ipahimo ni Lord sa imo. Kay ikaw may priest. Pag abot sa panahon, no? Ang mga leaders under you, ikaw may gimong gi-priest diha. Ito gingon niya, lasama ni Paul. Gina-check niya ang offering. Ngaon sa man, presentable and mature, perfect diha kay Lord. Amen? So, asa gusto mo adto ni Paul? Verse 24. Whenever I go to Spain, sa Spain di ay ang gusto adtuan ni Paul, dili sa Rome. Ngano man, wala pa man na-preach ang gospel sa Spain. For I hope to see you in passing and to be helped on my way there by you. When I have first enjoyed your company for a while. So makita nato ang pagkaadto ni Paul sa Rome, disgrasya. Ngano man, mao man tong time nga napriso siya. 'Di ba? Na kuan sila sa kuan na si tawag na sa Book of Acts na shipwreck sila kay moatubang lagi siya didto sa Rome. Moatubang siya didto. Mo may prophecy sa iya sa Jerusalem and sa Rome. So nasalagma siya dito and nagstay siya for 2 years. Mao to'y salagma niya nakaadtog Rome. Pero nihana siya dinhi when I have first enjoyed your company for a while. Makita ninyo ang heart ni Paul, Father. Nganong moingon ta nga Father? Nag-enjoy siya sa company sa mga babies. Bago pa man lang ang church. Mo'y kalahian sa babies, mo'y kalahian sa teacher o sa father. Ang mga teacher, ganahan sila mo sabay-sabay sa mga intelligent o mature nga mga estudyante. Tama? Una, ganahan kayo akong teacher tong una nga mo sabay-sabay sa kuang. Bright man kong P6. Sige dito kong pangupya to ba? Ito nga panahon. So, ganahan siya sa kuang. Siya'y magpa-check sa kuang. Ako'y tig-check sa mga
exams sa mga estudyante niya. So, makita ninyo, ang father, lahi, maski espesyal ang isa ka anak sa papa, ganahan jud na siya makauban ang mga anak nga different level of maturity. Nakakita ba ka og tinuod nga papa nga i-reject nimo ang imong anak maski special? Dili. Ang papa nga tinuod is ma-enjoy nimo ang company sa imong mga anak despite sa level of maturity sa imong mga anak. Like for example, sa inyo sa balay, na may mga babies, na baby, naapoy mga mature, naapoy ka ng bagulang tubo, naapoy youth. Oh. For example, ingon na ba nga pamilya, naay gamay, naay ka ng ulitawo, naapoy ka ng elementary. Tapos, samot na kung napaka-espesyal nga anak. Oh. Sa sulod sa balay, ang papa, ma-enjoy gyapon na niya maski badlungon ang iyang mga anak, ang uban nagkalat pang tae, ang uban si tawag ani ka ng kalat pagmukaon ana ngano man father man ka, dili man ka teacher. Ang teacher dili ka ganahan sa mga immature, dili ka ganahan sa naay imperfection sa imong pamilya, no. Mo di ay nung makarelate pud ta nga ang tan-aw di ay nako sa inyo is as a father di ay kay ngano man ma-enjoy man ako maski unsa inyong ipakuyog sa kuha, maski naay moadto kog bukid, moadto kog dagat, nya nay mo sabay nga mga babies pa nga uban, naay uban nga ga-struggle pa sa mga bisyo, naay uban nga mga bag-o pang sugod. Ma-enjoy gyapon na ako sila. Wala ko gapili ba o kanang mga bright, kanang mga mature nga ako ang kauban. Kung kinsay gusto mo kuyog sa kuha, I will enjoy. Ngun ana di ang heart ni Paul. Niya na siya dire oh. When I have first enjoyed your company. Ikaw dapat nga disciple nga naminaw karon. Lahi-lahi man og batasan ang imo ang mga disciple nga gi-entrust ni Lord sa imo ha. Dapat ganahan ka kauban ang mga disciple nimo. Ngano man parent man ka, father man ka ug heart. Tama? So dili jud ka dapat moingon ba nga pilion lang nimo kanang mga buutan, pilion lang nimo ang mga dili badlungon nga mga disciple nga imong sabay-sabayan, dili na siya mao nga heart. Kay si Paul, maski baby pa kining mga disciple sa Rome, I enjoyed. Kuyawa ni Paul, no? I enjoyed your company. Ang pangutana, ganahan ba ka sa company sa imong mga brethren? Dinhi sa atoa, ganahan ba mo mosabay sa matag usa? Or ginapili lang ninyo inyong ginasabay? Amen? Yes, na may time nga magpaulay ta. Para sa ako, gusto ko say magpaulay nga kurausa, gamay ra nga tao. Kay si Jesus Christ mo adto man pud siya solitary place alone. Ana man siya diha para magpaulay. Pero dili jud na nimo malikayan nga naa jud manguban. Tapos naapay mga people nga kanang like for example, mga naapay ginagutro sa ilang bisyo ana nga ipakuyog sa imo ha. Wala jud tay mahimo ana ngano man. Enjoy nimo ilang company, malingaw jud ka. Dili nga kanang ang isabay man ni siya sa kuha basig unyag na ni himuon nga di maayo ana. No. Ipasabay na sa imo sa Ginoo. You enjoy his company, na enjoy pud ko no. Last week adto ko sa Kanaan sa Samal.
Then, na may mga mature kauban, na apoy mga immature nga kauban. Ano ba? I enjoy. Nag-enjoy ra jud ko. Alam mi, lingaw kay mi. No, ana bang, ana ang life ba? Nga as a father, i-enjoy nimo unsay ka ipakuyog sa imo sa Ginoo, dili ka mamili. Mababae man ang mga disciple niya, mapa-senior citizen man ang imuhang kauban. Nako lahi ang gipakuyog ni Lord last katong nagadto mi sa Samal kay naay senior citizen, naay mga naay ulitawo, naay minyo, naay pastor, ana naay dalaga. Sige. Enjoy nato ang company nato. Kaon ni, katawa, no, we cook together, kanang may ana, sila tigkuhan, kanang enjoy ang imong life. Dili ka choosy. Kung choosy ka, wala baya dili baya choosy ang Ginoo. Amen? So you learn to enjoy. Naamo diri sa fellowship sa balay, enjoy. Dili nga, naana po din badlong no? Asa na po ka ni gikan? Wala, dili ka ka-enjoy ana sa imong kinabuhi. O ana po ni siya. Wala, malingaw ra po ko sa inyo Say mo adto mo sa balay, mag-meeting ta. Ang uban dili makatanaw tarong sa ko ang mata. Magtago-tago sa likod. Kung ang uban pod samot na bagong away ning mag-asawa. Tuwara gatago dito sa likod. Tapos ang uban pod naapoy ka nang magpatunga gamay para di mahalata. Pero tago-tago sa pusti. Tapos musipyat ba na sa kuwang mata tuwara siga na sad. Nga na ba? Naapoy para dili kay mahalata. Duol pod sa kuwa gamay. Ibawan ra gud gyapon nimo god. Malingaw na lang kog tan-aw sa inyo Yes, Lord, anak ko siya. Huwag na akong prayer. Tabangi tawon sila, Lord. Nga moabot ang panahon, ikatubang namo sa imuha. Ma-present mi, Lord ba? Nga walay defect di sa imong tubangan. Pero ikaw, as a disciple, dili ka dapat choosy. Ano man, luoy kay ka. Choosy ka. Gusto ra nimo ka ng perfect na imong mga kauban. Nga bag-o tanan imong mga kauban ang gusto. You are a teacher, not a father. Ipag kana lang ko di mo i-picture out. Lahi-lahi og batasan nimong mga anak sa balay. Pero papa ka, wala yun ka ni reklamo nga papa. Ngano man, papa man ka. Dapat ka na imong heart. Papa man ka. Maski unsay gintrust sa imo ni Lord. You are a father. You're not a teacher to them. Mukha ni gingon sa Bible, di ba? 1 Corinthians. I pray magrima ni sa inyo tanan. 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Sayang gingon diya. For even if you have 10,000 others to teach you. Klaro? Mas kinaa daw kay 10,000 ka teacher. You have only one spiritual father. Kailangan jud nato mahimo tang father, dili ta teacher. Nasabtan ninyo? Muna pasabot ani. Ang father masabtan niya nga lahi-lahi og level og maturity ang isa niya, ang kada anak nga interest sa iyaha. For even if you had 10,000 teachers, nga na siya diya, to teach you about Christ, you have only one spiritual father. Klaro? Wala niya gingon diya, spiritual teacher. Kay gusto sa Ginoo, tanan na interest sa imuha si Lord. Ma-enjoy nimo ang company sa matag usa. You are a father.
Sabtan ba nato? So ikaw karon nga bana, enjoy dapat nimo ang company sa imong asawa. Amen. Kay si Paul ga enjoy siya permanente. Brethren man gyapon ni imong asawa. Wala may asawahay dito sa langit. Kita may mahimong bride sa mga sa ni Kristo. So enjoy dapat nimo ang company sa imong asawa. Dili ka dapat mo ingon nga sa man ni mature man ni akong asawa. Nya mo ana man pud imong bana pod. Ay mo ana man pud imong asawa. Sa man akong bana immature jud kaayo. O dili mo mag-enjoy sa inyong kaminyoong duha diri sa yuta. Ngano man teacher naman ka. Kita mo ang mga teacher sa nga bana. Perfectionist kayo. Alos dili na gusto masayop ilang asawa. Mas hawd pa sa lo. Wala na minyo sa ikatulo. Wala na minyo sa life in the spirit. Wala na minyo kang Christ. Kung dili sa lo gyapon mga mabana or asawa. Gamay lang sipyat sa bana. Gamay nga sipyat sa asawa. Pero may suko. Pero may suko. Dili sila nahimong spiritual father. Amen? Mao na nga daghan kayo. You have 10,000 teachers ni ana siya diri. Ayaw ing na-appeal ka diha. Dito rata mabilong dapat sa isa ka spiritual father. Dawaton niya ba? Mo gani na kung basahon ninyo ang Romans 14, Romans 15, sabto ninyo ang weakness sa matag usa. Romans 14, sabto nimo nga dili mo parehas og maturity. Klaro. Nga para ma-unite mo nga body ni Christ. In verse 25, but now I am going to Jerusalem, serving the saints. For Macedonia and Achaia have been pleased to make a contribution for the poor among the saints in Jerusalem. So makita ninyo diri, dili ingon ana kadato kining taga Macedonia and Achaia, pero na-please sila nga mag-amot-amot og kwarta para i-bless ang mga saints nga gigamit sa Ginoo nga ma-bless sila, nga mag-mature sila ba, nga naa sa Jerusalem. So makita ninyo nga daghan kayong plano si Paul nga adtuan, gusto niya mo adtong Spain, gusto niya mo adto og Rome, pero na siya kwan mission na pod. Yang ingon diha, but now I am going to Jerusalem serving the saints. Bantayan ninyo, maski asa mo dadon sa Ginoo sama ni Paul, gusto siya mo adto og Spain, gusto siya mo adto og Rome, unsa man ang naa sa heart ni Paul, serving. Dapat maunay makita sa atoa nga maski asa ka dadon sa Ginoo, ang imong heart is to serve. Mamagingon sa verse 25. Dili ka nahimong busing. Basahon na ninyo ang verse 25. Nasa magingon diha, but now I am going to Jerusalem serving the saints. Wala yun siya lain. Nga desire is to serve. Amen? Then, unsa man eh? Gusto siya mo adto sa Jerusalem, kay nga naman, gusto niya kwaon
ang money nga giipon sa taga Macedonia and Achaia paraon sa man ihatag sa mga ministers, ihatag sa ilang mga pastors ba nga nitabang sa ilaha pag-grow. Nakuha ninyo? So naay mga disciple nga gigamit ang Ginoo nga mo train, mo win, mo equip sa mga taga-Achaia and Macedonia. So si Paul gusto niya ni kwaon kining ilang naipon para i-bless didto sa mga nitabang sa ilaha nga nangailangan karon og kwarta. Sabta ninyo? So na sila contribution, mamay gingon dire. Na siya, for Macedonia and Achaia have been pleased to make a contribution na lipay, ikalipay sa mga taga-Achaia and Macedonia nga muhatag sila og material or material nga blessing or kwarta for the poor among the saints in Jerusalem. Pasabot nga gusto sa mga taga-Achaia and Macedonia nga i-bless katong mga tao nga gigamit sa Ginoo nga nangailangan pud og kwarta. Sabta ninyo? Then in verse 27 yan na siya. Yes, they were pleased to do so. Gikalipay sa mga taga-Achaia and Macedonia and they are indebted to them. Basahon ninyo ni, utangan di ay ta. Kung ikaw, like for example, kining mga taga Macedonia o Achaia, utangan sila sa mga pastor nga nag-preach sa ilaha or nag-equip sa ilaha nga mao pod ang reason nga gigamit sila sa Ginoo nga mag-grow sila. They are indebted. Utangan di ka sa mga tao nga gigamit sa Ginoo para mag-grow pud ka. Sabta nimo? Ninyo? Mamaniyang gingon diri. They are indebted. Utangan mi. Aning mga saints nga gigamit sa Ginoo. For if the Gentiles have shared in their spiritual things, they are indebted to ministers to them also in material things. Klaro? Kung kining mga pastors or leaders nga gigamit sa Ginoo para mag-grow sila spiritually, utangan daw ni sila kining mga Macedonian and Achaean, kining taga-Acacia, sa mga ministers og material nga butang. So, kini siya, basahon nato. Bisaya daw. Verse 26 to 27. Kaya ang mga tumutuo sa Macedonia o Achaia nagboluntaryo sa paghatag og hinabang alang sa mga tumutuo nga kabus dito sa Jerusalem. Ilang kagustuhan ang pagbuhat niini. Walay namugos sila. Hinuon aduna sila'y utang kabubuton sa mga tumutuo sa Jerusalem. Kay kung dili tungod sa mga tumutuo sa Jerusalem, kining mga dili Hudyo wala makadawat sa spirituhanon nga panalangin. Okay, na-bless ang mga taga Macedonia og spiritual blessing. Nag-grow sila. Then yan da, busa, niya na siya diri. Angay nga tabangan sa mga dili Hudyo ang mga tumutuo sa Jerusalem sa ilang material nga kahinanglanon. Kabalo ba mo nga mas dato pa kining mga leaders sa Jerusalem, mga church sa Jerusalem, kaysa kining taga Macedonia, Achaia? And nasabtan nila ang principle nga kung gigamit ni Lord kining katawhana nga mag-grow ka spiritually,
na kay utang kabubuton sa iyaha. Nasabtan ninyo. Pero dili dapat ni abusuhon sa mga pastor. Kaya ang uban manggod nga pastor, gamiton nila ni para magpuyo sila og mga gwapo nga sakyanan, gwapo nga balay. Dili na siya mao ang purpose ani. Yes, utangan mo sa ako ah. Oh. Pero dili na ako ni pwede gamiton nga verse. Nailabay na ako sa inyo ha. Nga buhion ko ninyo. Naba mo diya? Pero naamoy utang kabubuton sa kuha. Nga ninyo ang way nga ibalik sa kuha is kung na ako'y need nga kay nang lano na pud nato sa ministry. Oh. Like for example, natay mga ipang reach out, gusto nimo motabang sa kuha, then dawaton na ako na. Pero dili na ako ni pwede gamiton nga ako ang ipuyo og luxurious nga kinabuhi. Nya maura ni permanente na ako iwali sa inyo ha. Oh, utangan mo sa kuha. Dili ni mao. Kay mao ni ang gusto sa uban nga bersikulo. Kay tinuod nga naadyo utang sa imo nga kabubuton ang mga tao nga gina-train nimo, in-equip nimo, and mag-grow sila. Pero dili dapat ni abusuhon sa mga preachers, mga magtotoo. Amen. Ako ning i-clarify sa inyo ha, kay basig mo abot ang panahon na amoy mga kanya-kanya jud nga mga ministry. Ingon baya din no sa Bible. Utangan mo nako. Wa baya ko'y bugas ron. Oh. So, tagi kog bugas kay ang mga tao taga Macedonia o Achaia nagtabang sila sa mga nanginanglanon nga mga ministers. Akong klarohon nangahinanglanon nga ministers. Angay jud ninyo na tabangan. Amen. Mao may gingon sa Bible. Basahon na ninyo. Meditate na ninyo. So, kana mao na nga ang ministry karon ni Paul na pod kolektahon niya ang mga naipon sa mga taga Macedonia. Kay iyahang ihatag sa mga leaders or pastors or ministers didto sa Jerusalem nga naay kay nang lanon. So una dili ko kasabot ani ba? Like for example, katong giadtoan namo nga simbahan. Tulo ka buok ang ilang box. Tithes in offering for the minister ang isa ka box or for the pastor. Then ang isa is sa mission. I think yeah, tithes offering ang isa is for the pastor, for the minister. Kay naa di ay gusto mo honor sa pastor. Kana di ay ito'y purpose niya, which is sabtan ako nga ana di ay no nga ikaw pod nga giministeran kung gusto nimo mo honor sa mga leaders above you, like for example ikaw gigamit para ma-equip ka, mag-grow ka, you can honor them with material, which is mo may gingon diri. Busa angay natabangan sa mga dili udyo kita, mga Gentiles, ang mga tumutudlo, ang mga tumutuo sa Jerusalem sa ilang material nga mga kainanglanon. Ang gingon dire material nga panginanglanon. Mana nga sa kuang naray mo kalitraghatag, pastor, mo honor ko sa imo og sapatos. Akong dawaton. May gingon diri. Napinangutana na po last week, pastor. Size sa imo ang coat. Mao ni ang size. Imong dawaton. Kinasabtan ni niya. I-bless ka niya sa material things. Kung naaman siya or wala man siya o naaray gusto niya i-bless sa imo dawata.
Di na nimo pwede balibaran, ngano man, di mo siya mabless. Ano ani mo gidawat niyang offering? Romans 15 verse 28. Therefore, when I have finished this and have put my seal on this fruit of theirs, I will go on by way of you to Spain. Kung mahuman na nako ni, mahatag na nako ang kwarta sa mga saints sa Jerusalem. Ano siya? Silyohan nako ni ang inyong mga fruits, inyong gipangtanom nga panalangin, then madto na ko sa Spain. Grabe kay si Paul, no? Siya mismo ang muhatod sa money nga gikolekta. So makita ninyo si Paul, concerned jud pud siya sa physical and material nga needs sa mga people. Mao pud na atong desire sa matag usa sa inyo, ha. Nga naapod may mga business, naapod may mga source of income nga passive. Mao jud ako desire sa inyo kanang passive. Kanang dili gani kay ka mulihok. Ana mo yung mga parentahanan nga mga building, apartment, nanay katubo sa inyo nga mga income, balay nga ginaparentahan, nga nabisi na lang kag pangalag ba? Kabalo ba mo? Ginahinay-hinay jud ni Lord sa ko. Ang akong desire man gud is magkaroon ko gikan sa 2013. Ang ako adyong desire is na ako'y passive income nga 300,000 per month. Unsa nang passive income? Kanang dili na ka magtrabaho pero nagaabot ang imuhang kwarta. Ma-amaze ka sa Ginoo. Yearly niya ginapatungan. Nagsugod lang ka og passive income og 3,500 per month. Tapos sunod na naanay mo hire sa imuhang lisensya nimo. Nahitabo na siya nga 10,000 kapin. Sunod na po isa ka clinic na pod nga mangayo og kanang gamiton na imong license para sa ilahang accreditation mga ana. Sunod na po na imo ng 20,000 ana. Maski di na ka mo trabaho na ana kada bulan. Tapos ang ako ang lola tukod siya og building nahinay na pod. Nahinay gasaka kay imuha man gipray nga Lord datagi jud kog 300,000 kada bulan nga income nga dili ko man trabaho, passive income ana ko siya. Dili man dayon ni abot ang 300,000 pero hinay-hinay gapatong every year. Ngano man karon nga year akong ginalook forward. Karon na pud siya gina-prepare na pud karon nga passive income kanang parentahanan nga tower ingon na ba sa smart ana. Mo na akong ginalook forward karon nga mahuman karong December or January para next year mo patong na pud siya sa passive income ana. Asa ni gikan sa Ginoo? Nganong gahatag siya? Nag-desire man ka, nag-pray man ka. Pero wala ka kabalo asa na niya kwaon. Ang Ginoo ray mo open og door sa imuha ba kay mo may gusto nimo. Base ang mo ang ginapangayo karon trabaho. Manatagan po kag trabaho, nagbaguod po kag trabaho na pod. Pwede ba ka mangayo po og Lord? Kung kini man nga trabaho na ako karon, gamita ang income na ako ani para makaipon ko og passive income. Makapalit kag yuta para pag-abot sa panahon, kaipon na pud ka, palit kag balay, parentahan na pud nimo, maski 3,000 per month. Di impas na imo ang bugas kada bulan, pinagi lang ay imong naipon nga balay. Passive income. Oh. Kanang piso wifi, passive income na. O, dili ka makapiso wifi. Barato raman ang piso wifi nga magpataod. O, naara jud na sa imo, passive income. So, si Paul, dili lang spiritual ang iyang focus. Apil pod ang material.
So ayaw sige pangayog trabaho nga ang gusto sa Ginoo magkaroon kag passive income. O di pray nimo. Ang reason nga nung narabaho kumanggod karon kung mas kitan-awon ninyo sa finances nga pamaagi is ang imuha dapat nga work karon mag-save ka for your passive income para moabot ang panahon nga magkaedad na kag sa 60 na kay passive income. Unsa man na? SSS nimo. Mo na karon ga-save ka sa SSS para pag abot sa 60 nimo magpensyon na ka. Mo na passive income. Nakuha ninyo? O nya karon kay apil pang bayad sa imong SSS kay di man nimo bayaran. Unsaon nimo pag passive income? Unya tag 500 na lang ang bulan di ka kabayad. Unsaon nimo pag passive income pag-abot sa panahon? Unya imong samukon imong anak. O nga karon nga kusgan pa man ka, dapat nana kay ipunon ana nga passive income sa imong SSS. Ana, passive income man ang SSS. Gaipon ka karon para pag-abot sa panahon, magkakwarta ka nga madili na ka mo salig sa uban. Ano man kay naipon nga passive income. Tama? Pangutanan nako. Pila man sa inyo gabayad og SSS din eh. Kailangan na ninyo seryosoon. Nga naman matiguang mo wala mo madawat. Pastor, wala man ko income. Pila may SSS 200, 300, 500. Oh. Di ka kabayad ana. Pero nakakay pang tagak sa wifi. Oh. Nakakay ikiat. Nakakay pang tanaw og sine. Oh, nakakay pang bisyo. Oh. Disiplina ra jud na ba? Sugdan na ninyo, ayaw jud na ninyo i-underestimate ngano man. Wala mo passive income pag abot sa panahon, nya basulon ninyo ang Ginoo. Giyatagan naman mo wisdom karon. Nga mo og kwan. Pension plan. If naamoy pension plan. Insurance, ana. Or kung sobra imong kwarta, mag-invest ka, emisig gastos. Ako wala ko'y kwarta sa bangko. Tinood lang. Enough lang akong money nga ako, dili ko gasave og dako nga money sa bangko. Kung na ako'y kwarta, kuha kog yuta. Tapos kung kulang akong kwarta, utangon ako na nga kwan. Utangon ako na nga yuta. Tapos kung kulang ako ang kwarta, magtipid ko para mabayaran ako ng utanga. Kung na di ko ninyo pwede makitaan permanente, kakaon sa restaurant, kakaon sa mga mahalon diya, ngano man, nag-aisip po sa atong kaugmaon. Naba mo diya? Kunya moingon mo karon sa kuha nga, Pastor, yahay lagi ka. Wa kay trabaho pero naa kay income. Yatagan man kag wisdom sa Ginoo, i-apply nimo. Oh, karon giyatagan tag wisdom ni Lord nga kailangan pud ay nato atimanon nato ang material nga panginahanglanon sama ni Paul, gatiman pud siya material nga panginahanglanon. I-share po na ako sa inyo nga kailangan po niyo atimanon ang inyong material nga panginahanglanon. Ay mo si gastos. Kanang sige ra gastos nga way hinungdan. Sige mo pamalit diya nga way hinungdan. Pastor, sale man sa ukay-ukay. Sige man nag-sale ang ukay-ukay. Pastor, buy one take one man na. Sige ra man nag-buy one take one, giilad ra ka ana. Para ra jud mo gastos ka. Pastor, nag-sale man karon sa SM. Samot na karon pastor, naabre na pud ang landers. Daghan pag og kag floor mat sa balay, nagsulod kag landers kay buy one take one, pero tag 700 ang trapo sa bala, trapo pud sa floor mat. Oh, buy one take one, di 350 ang isa. Ni pataka lang kag palit, daghan pa kag trapo sa balay, nga na ba? Gi-design ang mall nga ma-attract ka, nga makauli ka, nga wala kay dili pwede nga wala kay mabitbit. Makita ninyo mas kinagbayad na lang ka sa counter, naagyapon sila isabit diya sa may counter nga makauli ka, nga makakuha gyapon ka sama ng battery. Ibitay na nila sa counter.
Sunod ana pangahit. Ala tama no, taas na akong bungot, kuha na po kag pangahit nimo. Yes, kailangan man to pangahit pero naa pa kay pangahit. Matintal jud ka ana. Mao na kalagsara jud ko moadtog mall. Mumuha na akong asawa lang. Dugay na ko ulak adtog mall. Okay raman adto ra di ako. Tapad raman nimong isip. Ano ko siya? Di po siya moadto. Mo lang gusto ko moadto kay Sinar adto di ay ka. Ano ko siya? Mura na akong budget sa imo ha. Dili man po musugot. Kaya di man siya makapatuyang kung siya ra usa. Budget ra man yung kwarta. Mas maayo ra pag nga dili ko lang pagkuha og ID nimo ba? Ano siya sa kuha tong una nga kuha sa Isinar og duha daw mi nga ID. Kay kung wala kay ID tong unang pandemic sa Isinar, di ka kasulod maski bana ka. Ay mas maayo nga di ko kasulod, di mas lesen na ato magastos. Pero kung apil ka kasulod, ato ara, ang mga tsokolate, mga anak, pwede ra gud palit ra gud kagamay tsokolate kana pa yung tsokolate yung nga perting mahala ana. O na nga disiplinahon dito sa Ginoo ana sa finances nato di kabalo mo budget, di kabalo mo disiplina. Amen. Yung pataka o gastos. Mag-ipon mo the same time mag-save mo og passive income. Kanang SSS ang number 1 yung dapat niyo bayaran. Naama kayo trabaho wala, pwede man ka mag self-employed. Pwede man ka mo data-data as a contribution nimo. 200, 300 yata na ang pinaka-minimum. At least pag abot sa panahon na kay 10,000, 7,000 nga monthly nimo, di naagyapon kay pamasahe nga mag-reach out ta sa mission. No. Dili nga di kumukuyo pastor ngano man. Mo ko'y kwarta. Gulang naman ko pastor, ako'y kwarta. Dili ana, kay karon ginatudloan na makakaron batanon pa ka. Oh. Dahin ta. Verse 29, I know that when I come to you, I will come in the fullness of the blessings of Christ. So, mao dyan ni ang design ni Paul, no? Mukam siya in the fullness of the blessing of Christ. Sa manay pasabot, ana. Ang fullness sa blessing ni Christ is limpyo ka nga moabot. Ang motibo nimo is tama. Muna dapat kita kung moadto ta sa mission, we will come in the fullness of Christ. Walay lain ba, how siya ba nga, imuha ng take advantage ka ani nila, gusto ka mo kuha lang sa ilaha, ana, dili dapat, you come in the fullness, clear imong conscience, pure imong motive. Then, kung clear ang imong conscience, pure ang imong motive, you will flow in the fullness of the blessings of God. Walay sangit ba? Walay samo. Verse 30. Now I urge you, brethren, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to strive together with me in your prayers to God for me. Makita ninyo, in verse 31, yan na siya, that I may be rescued from those who are disobedient in Judea, and that my service for Jerusalem may prove acceptable to the saints. So, ang ginapampo ni Paul, makita ninyo si Paul, nag-acknowledge siya sa mga prayer warriors. Niya naman siya dire, strive together with me in your prayers. So, pasabot nga si Paul, sabayan pod ko ninyo og pray, dili lang kasigig paampo. Si Paul nagaampo pod. Pero gi-acknowledge niya nga naapoy mga prayer ang mga believers, nagpaampo pod siya. Strive with me in prayers niya na siya diri. Sabayan ko ninyo sa pag-ampo. Yan na siya. Unsa may ginapaampo ni Paul nga maproteksyonan siya sa mga non-believers, sa mga unbelievers. And unsa pa iyang ginapaampo?
i-pray nga siya acceptable or dawaton sa mga Jews ang mga offering nga gihatag sa taga Macedonia ay Achaia. Kay nabayay pagtuupod kini mga Jew nga di sila mo dawat prideful ba? Sa man ni, wala sila. Mas dagan man may kwartaan ning Macedonia ug Achaia. Nganong dawaton na muna. Mao na ginapapre ni Paul nga dili ni sila mahimong prideful. Nga ang iyang mission sa sa Jerusalem mahimong acceptable sa mga believers. Dili pa uli ba mo yang concern basig iuli ning kwarta. Oh. Ora kung na may tunol, dawaton, ana. Kung na-i-bless sa inyo ha, like for example, kami itong una, nangadto mi og samal, nangahinanglan tong isang like for example, katong mga naa sa samal, nangadto mi dito nag-mission mi sa talikod. Naay mga leaders dito nga gistoryahan sa Ginoo nga i-bless nimo kani nga leader kay ultimo pamasahe wala na siya pamasahe padulong diya sa samal. Wala niya gidawat giuli. Pero nag-pray siya nga, Lord, ikaw mag-provide sa akong pamasahe. Kaya wala man siya pamasahe o barge. Padulong sa samal. Nag-pray siya. Unya, gibilin pa niya yung anak nga way gatas. Anong walay kwan ba? Walay pagkaon. Kay, diadto lagi siya dito sa samal nga may mong kanang siya tigluto dito sa samal. So, namoblema sila sa kaunon silang mga anak, pero na sila mission ba tuan. Nag-pray sila, Lord, ikaw mo provide sa akong pamasahe. Na-provide ang ilang pamasahe padulong dito. Pagbalik kay gitunulan sila, gistoryahan sa Ginoo ang isa ka leaders ito nga itunulan sila og money. Wala nila gidawat. Kay musuko daw si pastor. Asa man musuko anak, i-bless mo, musuko man ko. Kauto nga ana siya pastor. Nagitunol sa kuha ba akong giuli. Masing musuko ka ba nga nidawat mi? I-bless na gani gano. Kay kabalo jud ang Ginoo nga wa jud kay pamasahe na pauli. Mao na gracious si Lord kinapa may nabilin nga kwarta nga pang mission nato. Mao ta atong ipamasahe pabalik sa barge. Mamispud ka kay Lord kay wala niya gidawat pero gi-providean pud sa Ginoo ang pagkaon sa iyang anak mga nabilin. Oh. Ngaya na ba? If naihatag sa inyo nga blessing sa mga especially sa inyo ang kwan gipadaan mog manok diha, gipadaan mog lansunis diha, gipadaan mog karlang, prutas, dawaton ninyo. Mao gani itong pag-abot dito sa kwan, aluro katong Thanksgiving nila, gaana pug ko sila nga pas ato gipakaon na gani mi dito. Grabe na mong kaon, budlat na kay among tiyan. Grabe pagkaon kay bundat na kay among mga tiyan ba kay naay ribs, kumpleto, isda, kumpleto. Grabe na mong kaon. Ang uban na kong kauban, gusto pa ngayon ng spaghetti. Ano ba? Gusto pa ngayon pa tong mga ribs. Anak ko, abuso naman ang inyuha. Magpaabot mo sa itunol sa inyuha. Dili na ninyo pangayoon, tanan ang sudan. Anak ko sa ilaha kay makatawa naman ko kay bitbito naman ng Tupperware. Kay ilaha na daw lagi to pati ang makaroni pa. Anak ko, ayaw na ninyo himua, anak ko sa iyaha ba. Abuso naman ang imuha. Kay imbis nga kwan, mo to tanan nila nga gipadala. Pastor, magpadala mi og kanang nangka ha nga kanang gisalad. Okay ra sa inyo ha? Dawato na mo. Nangka ang gisugod. Sunod na pod. Wa jud ka kwan. Pastor, ibalot na mo ning mga isda ha, iskabitsi, dadon ninyo. Gibitbit na mo tanang iskabitsi. Ang uban wa jud ka antos oy. Pwede ba ibalot ng humba, pastor? Na po isa dito. Pastor, pwede ba na nimo pangayoon na lang namo ning spaghetti? Kaputa na lang gud nga ihatag sa inyo. Perti na ng daghana imong gikaon. Perti na ng daghana. Nya wala pa na nagwan. Ang mga prutas nga gipang display dito sa tubangan. Pag ingon niya, panguha mo. Di nanguha may.
Pero kuya po niya ako mga kauban kay halos punuon naman ang sakyanan o gulay murag wa na maibilin dito sa mga membro simbahan. Kulang na lang ang mga sitaw, ang watermelon gipangkarga, buongon gipangkarga, talong, grabe, pangkarga, papaya gipangkarga sa panang kamuti gikarga. Grabe yun yung mga tawa ng mga kuano. Basta panalangin, ihatag, dawata. Pero ayaw, una-una diha kay kami dito habang naanumi sa tubangan, naginaminan nami unsay law uyuno namo ba. Asa ka ning Thanksgiving man nila niya, tanang prutas o gulay na sa tubangan namo. Sige na migtanaw unsa kay law uyuno namo. So again si Paul, mao na iyang gipray nga dawaton sa mga taga Jerusalem ang offering sa mga taga Macedonia. Kabalo siya sa principle nga kung dawaton ni nila mabless ang mga nangatag. Mao i-pray ko ninyo nga madawat ning ako ang mission karon. Kay prideful man ang uban nga Jews nga dili sila modawat kung gikan sa mga taga Gentiles. Ang mga Jew nabay wall. Nya ang Gentiles ang mohatag karon og blessing sa mga Jew nga mga leaders. Oh. So nagpaampo si Paul basig din ni dawaton. Ampo po ko ninyo sa mga unbelievers dito ha. Ano yan? In verse 32 to 33, so that I may come to you in joy by the will of God and find refreshing rest in your company. Kabalo ba mo nga every time nga makasabay si Paul sa mga disciple, sa mga believers, makadawat siya og rest. Maski lahi og level og maturity ang mga people nga kasabay ni Paul. Yan naman siya rin. And find refreshing rest in your company. Oh. Mo na nga ganahan dapat ka makig-fellowship sa imong mga brethren. Ngano man makahatag og rest sila sa imuha, refreshing nga rest. Nakuha ninyo? Yes, makarest man ta sa tungtulog, pero rahi nga refreshing rest ang ihatag together with the company of your brethren. Mao ni si Paul. Dili ka dapat ma-upset. Kay ngano man kung ma-upset ka with the company of your brethren, nga lahi-lahi og maturity, you are a teacher. Di ba ang teacher, gusto ra niya kanang mature ang iyang mga kauban, mga bright ang iyang kauban. Pero ang father, mas kinakay espesyal nga anak, father man ka, dili ka mamili sa imong pamilya kinsa imong kauban. Ngano man, bahala na magkalat sa inyong sala, family man mo, lahi mo level of maturity, makares ra gyapon ka, mas kikiat imong mga anak, ngano man, you are a father. Same ani kay Paul. Ana siya diri, I find refreshing rest sa inyo ha. Bitaw sa tinuod lang, sabaan man mo, sabaan ang uban. Pero malipay ra gyapon ko sa inyo ha. Sana magkuyog si Ryan o si Arnel. Wala pa gani. Wala pa ko kagawa sa kwarto, madunggan ako ang mga tingog nila. Samot na maabot si Michael din sa balay. Katong disciple sa Digos. Si Michael, disciple na siya sa Digos. Pastoron na sa Digos. Naapa siya sa gate, kabalo ka ni abot na. Ang tingog ana pa ni sa baa. Kabalo na po ko ana, kung mangabot na sila Arnel, gikan sa RRCO, ay ano man. Nasaba na sila. Pero dili na sila mag-cause. Kung mairita ka, mga na, but when you are with them, ka-istorya nimo sila, ma-refresh ka ba? Katawa mo, ana. Samot na, naamoy sa mission. Wala dyan ko nasabay ani nila sa mission, mas kinaay problema ng isa diha. Lipay ra gyapon. Magkaon mo og manok ni Mang Pandoy, maski maura na inyong budget. Okay ra, lipay ra gyapon mo. Maski ginamos ang inyong itap-tap diya sa inyong manok nga gikaon, aperting lipaya. You find refreshing ba?
Pero pag abot nimo sa inyong balay, na napoy problema dito, magtingala ka. Sugod na po kag mugot. Pag abot na po diri sa company na po sa mga believers, ma-refresh na po ka. Ano. Dapat ingon na ang imong mindset. Dili mo maglikay-likay sa fellowship. Amen? Mabita na itong namuna na atuan. Wala sa fellowship. Sa naitabo, start to focus sa iyang sarili. Focus sa iyang sarili. Diha ka ma-depress. Nga naman, wala man ka naga-fellowship. Tingala ka, mura na kag kuana na. Mura na kag, taga na kay ginaisip. Gamay lang ang diferensya sa imong lawas. Hala, naibukol. Ani, ana, sira kag ana. Tapos gamay lang sakit sa imong tuod. Kat, dagang ginaisip na, di ka ma-refresh. Tapos, taga na kag ginaisip. Kung sa isulti sa uban. Oh. Kung maghinuktok ra kag ikaw ra usa, di ka ma-refresh, ana. Kay mo man yan tinda. I find refreshing rest in your company. Maka-refresh di ay kung ma-fellowship ka. Dili ka na mag-ikaw ra, maginiusa ra. O yung gani ko sa mga kauban na mo nga mga dreamers. Dita, sabay mo kung kwan. Ningkamot ra mo diha kung asa yung masakyan. Kung sabay mo, sabay. O nga naman, lahi baya po niya itong mga senior nga ginikanan, no? Kay itong una, daghan pa na sila kumari nga makamarites, makatabi-tabi pa nila, kanang chismis pa na nila, ang ilang mga, ay Marie, nasa nitabo sa tong silingan Marie, lagi Marie, oy, kanang mga, ambot ni kuyog man na siya sa lain Marie. Adi ikaw, ma-excite jud ka ana istorya-istorya. Karon kay nangamatay naman ang ilang mga kumari. Oh, wala na sila may istorya. Nya wala na po dilang mga anak. Kanya-kanya na magpamilya. Oh, ikaw na ra isa diha. Okay, mastorya, you go with us. Go with your brethren. Ma-refresh ka na. Sabay kag life group. Sabay ka sa mga missions, ana. Ma-refresh ka na. Kaysa maginuktok ra mo sa balay. Walay refreshing kung ikaw ra usa. Nga ba mo diya? Lala city naman din. O sige, hapit na ni. So yang so that I may come to you in joy by the will of God and find refreshing rest in your company. Oh. Now, the God of peace be with you all. Amen. Oh. So, again, yan na siya diya. No. Si Paul, humble enough siya nga mangayo og prayers. That's why, kung naadyo'y unity among the Jews and the Gentile, na fulfill niya ang ministry ni God na gihatag niya sa tao. And mag-flow ang peace or God of peace with us all. Amen. Pray ta. Lord, salamat kayo sa imong pulong. Thank you kay gi-remind mi nimo today, Lord. Nga Father di ay mi. Ikaw man nagsulti nga even we have 1,000 teachers but we only have one spiritual Father. I pray, Lord, nga kana nga heart, Lord, nga liwat nimo Ginoo. Nga Father namo Ginoo. Maupod amo ang tan-aw sa mga people nga imong connect sa amoa. Nga we are fathers. Dili lang mi teachers. Kay makasabot jud mi, Lord, sa mga kanang different level of maturity sa matag usa. Help us, Lord, to value fellowship. Thank you kay gi-remind mi nimo nga we will find rest or refreshing nga rest sa company sa among mga brethren. Thank you ani imong word, Lord. Have your way today. Let your will be done sa matag usa sa amoa. Help us na ma-apply namo kini imong pulong in Jesus name. Amen.